Today, I want to talk about markings on the keyboard. Yung ibang music teacher, yung ibang piano teacher, keyboard teacher, nilalagyan ng mga mark yung keyboard para sa kanilang estudyante. At yung ibang estudyante gusto naman ng ganun. Yung nilalagyan nila ng mga markings yung keyboard. Yung iba stickers, yung iba whiteboard pen para nabubura lang kaagad. So, minamarkahan nila katulad ito. This is the middle C. So, yung iba nilalagyan nila do, re, mi, fa, so, and so on. So, that's the solfa syllables. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yung iba naman, nilalagyan ng musical alphabet. C, D, E, F, G, A, B, C. Those are the musical alphabet, also known as pitch names. Hindi ko po alam kung gaano ka-effective yung ganong sistema, yung paglalagay ng mga markings sa keyboard. Kasi hindi ko naman po naranasan yung ganon. Nag-start akong mag-aaral ng piano. Ang first piano lesson ko when I was in grade 3. So, direkta na kaagad. Piano na kaagad yung inaral ko. So, it took me about 2 or 3 sessions siguro bago ko matandaan yung middle C. So, siguro nakakatulong naman yun para matandaan yung middle C. Usually, pag bago lang sa piano o sa keyboard, minsan nalilito pa ng mga kung nasaan yung middle C o yung ibang nota malocate. Lalo na nalilito siguro nito mga black keys. Okay? So, this is the middle C. Diyan din ang pinaka point of reference ng karamihan sa mga lessons. Diyan nag-umpisa sa middle C. So, yun ang mga markings ng ibang teacher, ng ibang student na gustong matuto ng keyboard para matandaan. So, kung tumitingin po kayo sa mga diagrams ng keyboard, siguro napansin nyo ito. May ibang markings instead na solfa syllables or pitch names. Ang mga nakalagay is yung mga numbers na yan. May C3, C4, C5. Okay. Maging sa mga keyboard app, sa cellphone or sa tablet, mapunan ninyo meron nakalagay C4, E4, F4, ganyan. Yan. Ano ang mga markings na yan? Ang tawag po niyan ay Scientific Pitch Notation or SPN. Isa pang tawag dyan is American Standard Pitch Notation, ASPN. So, para saan po yung nakikita ninyong mga markings sa mga diagrams, keyboard diagrams, maging sa libro or sa manual, and even sa app ninyo may nakalagay mga C4, F4, G4. Again, we call that Scientific Pitch Notation, SPN, or American Standard Pitch Notation, ASPN. So, para saan po yung SPN or ASPN? Katulad ng middle C, ang marka niyan is C4. So, kung merong 4, merong 5, mayroong 3, mayroong 2. So, ang pinakagamit po niyan ay para madali mong matumbok, madali mong ma-pinpoint, ma-describe ang isang nota. Halimbawa sa do. Paano mo isusulat? Paano mo sasabihin na yung do na gusto mo is yung taas na do? Or mas mataas pa na do?
Pwede mong isulat sa notation, pero kung idadaan sa nota, madali makita kasi nakikita naman yung distance ng sa ledger lines at saka sa staff kung titingnan mo yung nota. Pero kung isusulat mo or sasabihin mo sa kapwa mo, halimbawa sa student, sabihin mo, pakihit nga yung C5. O alam ng estudyante, o alam ng musician, or sino mang sinasabihan mo na ito yun. Okay? This is the C4. So, ang purpose ng SPN ay para madaling ma-pinpoint yung kung saang area ng keyboard. Like A4, this is A5, A3, sorry, A3, 2, 1, A, up to A0, that's A0, A1, A2, A3, A4. Ang ganun din sa ibang nota, F, F4, F5, F6. Okay. So, isa pang use niyan ay kung magtutono ng instrument, lalo na sa orchestra or sa banda, sasabihin sa'yo nung, halimbawa wala silang tuner, sabihin sa'yo nung gitarista, pakihit nga ng E4. Kasi pag sinabi lang sa'yong E, pwedeng ito E, pwedeng itong E, pwedeng itong E. Okay, so E, ito pwedeng nyo itono yung instrumento. Pag tutono ka naman ng kunyari sa blowing, sa trumpet, or any other blowing instruments, usually, ang pinaka-concert pitch niyan is A. So, pipindutin mo yung A. Pag nagbibigay ka ng tono sa isang instrumento, like sa trumpet, sa saxophone, sa trombone, pwede rin dito. Pag sa bass naman, pag sinabi siya, pagpindot ng G, that would be G3. Hey, kung 4 strings yung bass, hanggang dito lang yung note niyan. So dito ka magpipindot. Pag 5 strings naman or 6 strings dito. Kung 6 strings naman yung bass, B. B nga ba o C? I'm not sure. Anyway, ganun ang use ng SPN. Isa pa, halimbawa gusto mong malaman ang range mo. Like me, I'll try ha. Hindi po ako singer, but I'll try to check my range. Diba? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, hanggang F3 ang medyo comfortable range ako. Pag sol, medyo hirap na ako. Fa, sol, la, medyo falsetto na. Pero natural voice ko, mababa lang ang boses ko. So, fa, mi, re, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, ti, la, sol, fa, mi. So, that's my lowest note, mi. Oh, kung may alam ka sa SPN, malalaman mo na ang range mo, katulad sa range ko, hanggang E3 lang ako. Mi, fa. So ang range ko is E3 to F5 lang ako. So kayo pwede nyo rin try yan kung may keyboard kayo.
you can try to locate your voice by using the standard pitch notation. SPN, just remember, SPN, pumapasok sa isip ko yung ESPN na channel, sports channel. Okay. SPN, scientific pitch notation, and ASPN, American Standard Pitch Notation. Okay?